But not only that, nga kita nangayo pasaylo sa atong mga sala, kita nangayo sa atong pangalanon everyday, o siyang guidance in the future, importante po diay nga kita magunahuna sa mga butang nga maayo, nga makahilimaya sa Dios. In order for us also to obtain God's peace, not only nga kita nasayod o muila nga siya kanunay umuban kanato o muampo sa tanang butang, but also it is by thinking about God glorifying things. Not only good things, but God glorifying things. In other words, things that pleases the Lord. Nga nung usahay watay kalinaw, because we are not thinking what is good and just. Look at, again, in verse 8, for whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, and pure and lovely of good report, if there be any virtue, if there be any praise, think of these things. Kung kanunay sa atong pangununa ang kagubot, kanunay sa atong pangununa ang negativity, then we will have peace. Then watay kalipay. Gusto sa Diyos sa atong kinabuhi nga naatay mga butang o listahan sa mga butang na dapat natong una-unaon. Ang stresses, di lamang ugat ni siya sa mga butang, hitabo sa atong kinabuhi, pero ang uban nagikan sa atong kaguling panguna-una. Naga-overthink na taba. Ginapangunahan nato mga butang. Charles Stanley stage once, ingon niya, usually, when we react, it is 10% of the reality. Ang 90%, that is our reaction. Ang realidad ay 10%. Di ba naging true? Usahay makadungog tadi mayo mga pulong, usahay hindi mayo mga itabo. Do not be overreacting. Kaya nga naman, ang mga butang di ay usahay sa itong kinabuhi, dili anak kalala. Especially kung kita mga anak sa Diyos, not only we think positively, but we think with godly attitude. Nga ang mga thoughts nga i-mention sa Biblia, mutabang nato sa pagkinabuhi kung sa diin, makalipay sa Ginoo. What are these things? Number one, the Bible says here, whatsoever things are honest. Are true. Whatsoever things are true. Ang Greek word din, meaning genuine, free from error. In order for you to have God's peace, kita mga anak sa Diyos, i-avoid nato ang mga butang, ang kung sa ding mini o mga discouraging or disappointing. Asay manggol kita natin kagubos itong ununa is because ginatagaan nato og panahon ang pag-cater sa mga butang dili tinuod. If you look at the social media, ating daghan na dili tinuod. Daghang fake news. Nagapod mga butang dili sa Diyos nun. Kung sa din nakahatag nato kagubot, then you need to avoid that. Scroll up, scroll down. Skip it. You have a choice. Kung entertain nato ng dautan, then mauna mo creep in sa atong minds, mo trouble. Wala usay uban na mga pagdududa, uban pa nga butang is because they have allowed those fake news or mga fake na mga informations or mga erroneous na mga information mao ang murol. The second one, the Bible says, whatsoever things are honest, which is noble. Nga ang Kristohanon di ay dapat mag-concentrate ta sa mga seryoso nga mga butang, yung serious matters. Nayuban, attractive, nindo tanawon. Tanawan nyo sa social media, ting daghanag nindo tanawon diha. Pero kung tanaw nato, walay value o gamay ang value. Skip that! Dili siya worth thinking. Nga namang problema man ka sa butang na dili man tinuod. We have myth na iban na mga fake news. Ang uban for the views lang. Wala may lunod. Why lunod? There's no substance. You are just wasting your time. They are not worth spending your time. You see? Kung unaon nato ni mga butang di ay nga gusto sa Dios atong unaon, the peace of God that passes all understanding will guard our hearts and minds. The Bible says here, whatsoever are just, whatsoever things are just, things that are right. Nga gusto sa Diyos di ay buhato nato ang gusto sa Diyos sa atong kinabuhi. What God wants, not we want. Kaya nga naman, kung buhato ito ang gusto kung buhato ito ang gusto sa Diyos, then we are living a life that is fair. Patas ta. Maski sa atong negosyo o atong mga transaksyon sa uban, we are dealing with them fairly.
Kung mahilig ka maginansya, manglamang, then later on, you will reap that. No? Imo ginin siyang pag-aantuson. Na repercussion niya, na is a consequence later on. Pero kung tanaw na to, no, what is right and true, nindot gidiay, nati kalinaw. Wala tay paghadlok ba, nga balikan ta. What else? The Bible says here, whatsoever things are pure. Dili sa kalibutan, makita nato, dagang mga tao nga magstulti o mulihok, sang gitawag nga mga lihok nga dili mao. Nasty way. We must what? Live a life, no, nga maka-please sa Dios kung asa man ta. Sa trabaho man, dito sa atong dulaanan o sa eskwelahan. Kaya nga naman, kita di ay nga Kristohanon kung magnunan ta kung say limpyo tubangan sa Ginoo o maayo, nindot gidi ay ni siya nga pangaminan sa uban. What else? The Bible says here that are lovely. Those who are kind to other people will also receive love or kind in return. Kung maging maayo ta sa atong kapwa, maging maayo pula sa nato. You know, the principle of sowing and reaping and the golden rule. Huwag mong gawin sa iba kung ayaw mong gawin sa iyo. Kung ikaw naghatag kag paghigugma, naghatag kag importansya sa ubang tao, then you will also receive the same thing. Kining gitawag lovely, dili lang mga butang nga mga nindot tanawon, kundi ang mga maayong binuhatan. You know, in Ephesians 2:10, the Bible says, "For we are workmanship created in Christ Jesus unto good works." Giluwasa sa Dios sa pagbuhat og maayo, wala ta giluwas sa Dios para magpakasala. Good works is important. We are not saved by good works, but we are saved for good works. Kung makita nato sa Biblia in the last year of good report, what are those good report? Mga butang nga kung sa diin makahatag og kayuhan sa tanan. You see, if you are taking good care of our character, we don't have to worry of our reputation. Na every day na atay peace of mind. Do not worry about those people who are falsely accusing you. Basta ikaw, imong konsensya is clear before God. Amen? Makatulog kag nindot. Ana lang nang kinabuhi di ay. Usahay mo ko kita, grabe ang atong pagpaningkamot to please people. You know, you cannot please everybody. But if you please the Lord and you do what is pleasing in His sight and toward your fellow men, then you will have the peace of God. Makita nato din sa Biblia, these things that should have praise, whatsoever things of good report, if there be any virtue, if there be any praise, think on these things. Gila nga sulting praise, diri ka ng budayig ta, musulti tag maayo mga butang. Pero kanang praise di ay kanang suitable for God to hear. Manglikay tag mga pamalikas. Isa pa hilig mamalikas din eh. You know, every time mamalikas ta, dili nindot paminawuna sa tubangan sa Dios. Masi sa atong isig katao. Masi sa atong mga anak. Maningkamot ta, tungga nato atong dila. No, we should not speak those harsh words without usay magugusto nato gid nga may diin, may emphasis. Pero if you are the people of God, kung gusto kalinaw, ayaw pagsultig dautan. Di ba inyong na-experience, atong na-experience? Pag musultig ganing tagdautan sa atong kapwa, di ba may balik? Marag lain ba? Lain. Pero kung makasulti tag nindot, lami po paminaw sa naminaw, o kita nagsulti og appreciation, lami po. In your workplace, how are you? Yeah, good morning ba mo? Hello? Thank you? Sorry? Gina-appreciate nyo ba kung lami ibang pagtimpla? Masisin yung panimalay. Mga ginagmay nga butang, ito naghatag kalinaw. Pero gani kung kanunay may mong kaalat man ni asa, sige lang nagtanaw, kung sa'y wala, siya nagreklamo, kung noon sa'y kulang, kung sa'y diferensya, then, expect ninyong panimalay, wag kalinaw. Pero sa mga ginagmay, mga butang, mga gestures of love, i-appreciate nato, mas atong mga anak, makita nato ang kalinaw. You can choose. It's your choice. Pwede man ang imong una-una, punon mo sa gubot. Now, there are people nga grabe pag may mga issues, na ay mga issues sa Olympics, o sa din relationship, ala mo comment,
Grabe, no? Mabilib pa ka usahay sa ilang huna-huna ba nga paano nila, no? Nga mo dive in yun sila deeper, ilang yun pangitao, tapos mo comment pag yun, makisaw-saw in short. Pero makita nato ang problema karon balikan sila sa ilang gibuhat. Di man di ay kakaya. No? Ana, you know, if you are getting older in the faith, also in age, di na tayo yung taon mangita og gubot. Oy, kaya nga naman, it's an extra baggage. I-focus na lang sa mga mayang butang. Namunin mo sa Bible, whatsoever things that are pure, think of these things. Diba natin saying that goes, watch your thoughts because it becomes your words. Watch your words, it becomes your actions. Watch your actions, why? Because it becomes your habit. And habit becomes your attitude. Ang problema, ana, kung maging character mo na, it becomes your destiny. Do not love lying. No? Kahitag pamakak, sultig dautan. Mga simple things, pero nag-around na sa atong joy. Kaya naman, wa man tayo kalinaw. If a person, wala gani siya gitawag ng kalinaw, wa po na'y kalipay. Mulikay na tadiha. Again, allow it to stop on you. Pag natin madunggan ng mga chismis or whatever, mga silly things, ato lang paminawan na natin ilahos. And verify things. I-verify. Para di na ma-spread. Luoy kayo ang tao, no? Nga istoryahan nga di maayo. Kita sa Kristohanon nga pagpuyo, importante nga kanunay nga natay kalinaw. Choose peace. Piliya gyud ang kalinaw. Importante gyud na di ay sa matag adlaw nga atong pagkinabuhi dinhi babaw sa yuta. Si Pablo gitudloan niya ang mga Philippian brethren. Kinahanglan gyud di ay mag-observe ta sa gitawag nga peaceful nga living in order for us to be happy. He taught them about Jesus. Nga naatay good model. Ang good model nato di ay diri si Jesucristo. Kaya nga naman siyang kinabuhi di sa yuta, he lived a life nga peaceful. Siguro makita nato, what about the Sadducees and the Pharisees? Ginatubag lang sila ni Jesus for may kaalam to siya. Pero never yun si Jesus nag-entertain kanila kanunay. You know why? It's because the verse also says, and the Lord was keep what? Silent. He never mind them. Jesus Christ ignored them. There were times nga ang Diyos naghilom na lang. May mga time nagsulat po siya dito sa luta. Ana na lang. Dili man tanan mga butang kailangan nato mutubag. Sometimes we'll just smile and be silent. Kaya ba nato nabuhaton? Para may kalinaw ta. You know, sa atong kinabuhi din sa yuta, maski naa din mga troubles o mga circumstances na unavoidable, pero kaya nato ma-minimize kung kailangan kung kita magkinabuhi nga may kalinaw. So kining words o ang actions ni Jesus Christ i-put nato into practice. WWJD, what would Jesus do? Kung maabot ta sa sitwasyon nga kung sa din maipit na ta on what to do, on how to react, what would Jesus do? Usa ba'y ginabuhat ni Jesus? Himuon natong gibuhat niya para naatay kalinaw. In verse 7, this is the promise of God. If you'll do these things, if you will acknowledge God's presence, if we will think of those things that God can glorify God, if we will pray about everything, then the Bible says, and the God of peace, and the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Are you stressed? Diba usahay sa sobra itong kakapoy, ikan sa trabaho, o tapos naghantag yun na muna. Maski magtulog ng tao usahay, maglisod tagtulog. Diba? Muna maingunta na, insomnia ko, actually ang uban niya, tugod na sa kakapoy, ug tungod sa kadaghan kag ginahuna, si kaso. Pray. Ampo gyud sa Ginoo. Ampo, Lord, allow me, Lord, to sleep tonight. So that ang akong strength, ako mabalik. So that tomorrow is another day.
Dako ginantabang ang meditation. You know, sa secular na sa yoga na everything, kaya nga naman ginahimo nila para ma-relax ang mind. You need also to safeguard your mental health. Importante masabta nato sa ingon diha sa resulta sa pag-ampo. Nga ang peace daw sa Dios sa atong kasing-kasing dako diay ni nga kahimuan. Nga ang kalinaw sa Ginoo susama na sa soldier nga nagagard sa atong kasing-kasing kanunay, who is on duty always. Kita nyo na sa monument ni Rizal na ay kanunay diha nga gwardiya nagabantay. If you'll just allow the peace of God na mag-reign sa atong hearts, it will guard our hearts like a soldier. Nga ang kalinaw sa Ginoo mo protect sa atong thoughts o atong desires. Listen, the peace of God gives us protection sa atong mga thoughts o sa atong mga desires. Nga usahay, grabe na gyud ang imong mga ginatubang. Saon ko ni Lord, pero salamat Ginoo kay wala pa man ko nabuang. Wala pa man nagliso ako una-una. Sane pa man ko. Lord, give me sound judgment. Give me wisdom, O Lord. And also my desire, Lord, protect my heart. Oh, grabe ang kitabo sa akong kinabuhi. Pero I don't want to have shortcut. Maski unsa may tabo, di ko mangawat, di ko mangilad, di ko mamakak. Himuon ako unsay tama. Kaya nato no ang kalinaw sa Dios nga mao mohari sa atong kasing-kasing is because kita ma-unite kang Kristo Jesus. Dili ni siya basta-basta lang no nga tinawhanon nga pagsabot o kalinaw. You can go to other professionals nga maghatag nimo og thoughts or advices pero lahi gyud ang kalinaw gikan sa Dios. Amen. No, sa ingon imong asawa, imong spouse, bana ba nimo o imong best friend, okay ra na. Pero makita na to, kulang yun. Kulang yun. Pero kung ikaw maampo sa Ginoo, mutawag ka niya, magununa ka sa mga butang, agitudo sa Biblia, i-divert mo yung muna, okay? Di sa ko ani. Di sa ko sa Ginoo. Adto ko sa kasi mong balay, magtanaw ka sa kalangitan, yung sa kalapad di ay, kalawak, tanaw ka sa mga plants, flowers, no, ma-relieve ka sa creation sa Ginoo, tapos mukanta ka, musing ka sa mga songs of praise like David, mga psalms, you know, if you know how to play guitar or whatever, maginasara ka, makita ninyo ma-relieve inyong kasing-kasing. Tinuod yun na siya. Those of you who have experienced that, tinuod yun na siya. Especially sa music. Do you know, according to studies, nga music di ay not only gitawag nga food sa atong kalagpod, but also ang music di ay magpabilin maski ikaw nanay dementia o Alzheimer. Those people who are now senior, nanay isa sa mga fears nila kanang magka-Alzheimer o dementia. Start na mo karon kanta sa mga hymns. Kaya maski yung sound, di gina basta-basta malimtan. Start na mo memorize og verses. Di ba karon mga memory verse? Kung noon sa imo na memorize ang Sunday scholar pa ka, hantod karon di ba na nagpadayon? Lahig yun. Lahig yun ang pulong sa Dios og mga alawiton para sa Ginoo. Importante nga masabtan nato nga kita nga mga tao di kita makaproduce ang peace nga mahatag sa Dios. You know, the time came when David says, you know, where are my friends? My friends forsook me. Even my own son wanted to kill me. I have lost my kingdom. Pero yang na-realize, dapat sa Diyos ang kinabuhi. Dapat sa Ginoo. So if you are listening today and thinking of yourself, murag wala namang ko'y paglaom, murag wala namang yun ko'y mahimo, think of God. You know, we have pity to the family, no, katong 15 years old ang iyang anak. I'm serious about this. May mga bata karon, no, nga dali lagi sila masakitan, nagway kalinaw. 15 years old, no, she made a letter, no? Have you read that? She made a letter. Ang gusto niya, so niya no, especially kay papa niya, para hindi na daw sa kasapaan,
para magamay ilang problema iyang humano na iyang kinabuhi. 15 years old. So sa atong kinabuhi, importante diyan kalipay. We need to teach our children sa fear of the Lord. Ug tuduan nato sila on how to overcome sa mga challenges. Kay dili na sa sayon ang mental health gyud ug ang stresses apil na karon sang tagahan ginatong importansya. Ug walay invulnerable with that. We are all prone to that. Maski maingon ka dugay na ka sa kalibutan, pero ang imong mga problema gadagko man pud. Dapat natay strength of mind. I am repeating again the fortitude. The strength of mind that we have the courage nga kaya natong malampasan at whatever adversities nga maabot sa atong kinabuhi. Diri ang atong spiritual battle nagsugod sa atong brain. Ang yawa, gusto po niya magbuhat ang desisyon nga dili makalipay sa Diyos. Nga ang atong actions sukwahi sa gusto sa Ginoo and it will just worsen the problem. Do you know that? Diba usahay kung kita makanuog di may pulong, mutubag po tag di may pulong, di ba nag-worst? Anto nagbarangay na, nagkasuhay na tang wherein nga makaya malangong tato sa mayang istorya. The Bible says, do not allow your problem makusadiin na ana sa kamot sa judge. Kay maski ang imong kaikwentro, mag-okay na mo, pero naana, nasala na sa judge. Nasalang na sa judge. God will give us wisdom. We will ask Him, which giveth liberally, sulti sa Ginoo. Nga di makaya sang ito, human lang na pagpaningkamot. Ang mga good ideas, di na siya maka-free nato. Good ideas are good, pero di na makapalanggawas nato so sama sa kalinaw nga gikan gyud sa Dios. Usahay mga butang sa kalibutan mosamot na noon ta kalibog, pero ask God's peace. And you know what to do. Acknowledge His presence, pray, and think of those wonderful things. Kang Ginoo daingon niya, whatever you ask, kung imo ning pangayoon nako, I will be able to do very much more than you could ever think. You can read that in Ephesians 3:20. Look at with me quickly. Ingon ni Pablo sa Ephesians 3:20. Now unto Him, to God that is able, kaya niya, to do exceeding abundantly above all that we ask or think. Supra-supra pa sa atong ginuhuna o gipangayo. According to the power that worketh in us. Sa gahom nga naa nato, nga gihatag sa Dios. Grabe. God will enable you. With all your skills, wisdom, and experience, pag naadi ay pagtabang sa Ginoo, God will help you. Gigugma tamayo sa Ginoo, wala nang kita na sayod niya na, but God loves us so much. Kaya kung sa diin kita di ay mga Kristohanon, kanunay ta na naay kalipay. And the peace of God that passeth all understanding will guard your hearts and minds, our Lord Jesus Christ. Guard your heart. Guard your heart. The Bible says we need to guard our hearts because out of it comes the issues of life. Muna importante gudi ay that we need to seek the peace of God every day. Lord, please give me peace. Start your day with prayer. Haste makes waste, usahay. We go to school, we do to work because we are in a hurry. Adlok ta malit, ug uban pa. The Bible says, commit your ways to the Lord and your plan will succeed. Kailangan i-commit sa Ginoo, Lord, muna akong plano. In the book of James, if you plan to have business in other place, so niya, Lord willing, makitaagi ang papuro sa Ginoo, Lord, will mo ba ni? Consult Him. Di ba usahay kita mo sa itong families? Naghimot ang decision o atay consultation sa atong parents. Magkonsulta. Kung natin mga butang negosyo, uban pang nga new na, consult those professionals. Konsulta nato ang mga master ni Ana. Now, when we talk about our lives, consult the maker of it. And we have the Word of God, the manual of life. Amen? Diri kita mo tanaw mo na usay. Masipyat na ba niya? We have learned a lesson in a hard way. Makaingon ta, tinuod man ito. Sa presuhan sa kuna ba, ingon niya, Pastor, Kristohanan lang good ko ba?
Ilak-ilak man siya. Kung ano man. Kuuyog manggod ko sa ako manggong gipatulog akong uyab dito sa akong balay. Kay ni Elias man, pailan na nung kaso. Kita ka makristohanon ngayon nato, no, usahay sa at mamishandle nato. In every decision makings and actions, importante yun na i-consult nato ang standard of right and wrong, which is the Word of God. Pulong din sa Diyos. Muna nga, ask God of His help, know His will, and His presence through the reading of His Word. Masag yun ka. Ampo yun. Kaya ang kalibutan karon perting paspasan nga mo change. Salamat ka na atay guidance. He will guide us into a good future. And you'll never go wrong. You'll never go wrong, I tell you. Kung ato lang sundon yun ang absolute truth. I'm not saying nga di ta masipyat. Pero when I say you'll never go wrong, kung unsang gisulti sa Bible din nga imong gisunod, sakto gina siya ang iyang outcome. You will have a loving outcome. Every day we are asking God that, Lord, in every situation, give me a loving course of action. Nga sakto gyud ang akong decision. Naagi heavenly wisdom. So ask God about that. May you have peace always. The Lord bless you and keep you, and may the peace of God be upon you all always. Manindog ta. Our Heavenly Father, we thank you so much, O Lord, for your words today. Nga, O Lord, sa usahay, ma-perplex kami. Kami usahay, Ginoo, malibog na, unsaon. Pag kinabuhi, dinibabaw sa yuta, daghan kami, mga demands, mga pressures, daghan kami, mga bayro doon. Unsa lang kaha, usahay, nag-una-una na gyud mi, nga naglibog na gyud mi. But help us to believe in you that you are in the future. You live in eternity. At help us, O Lord, nga musunod kami, Ginoo, sa imong pamaagi. Nga dili kami mag-una-una. Kung di kami mag-huna-huna, kami na lang yun. Nga wa na yung nahigugman namo, wa na yun nabalakan namo, wa na yun nagiyan namo. Because you are there all the time. Naaday ka, Ginoo, kanunay, nagakuyog ka namo. Like footprints in the sand. Nag-question siya, naman niyo, dalawa ka pares sa footprints. Anong isa naman lang ni ka pares? And it says, it was then that I carried you. Nagaduda lang diya ini. Ikaw diya nag-aswat ka namo. Sa feeling namo, usahay nga, kami na lang nag-inusara. And help us, dear Lord, nga ilhon namo ay mong presensya. You have promised once again, I will be with you, even to the church. Not only to the Christians, but also to the entire church, congregations, sa mga churches. And I will be with you always, even unto the end of the world. Wa gyud kay pagkabalhin o Diyos, di ka mabiya namo. We are sticking your promise that you've said, I will never leave you nor forsake you. And oh Lord, help us. Nga whenever na kami sa mga down sa among kinabuhi, that we will seek you. Kaysa magpangayo may advices sa mga tao, away kahadlok kanimo may mangayo sa mga pulong. Oh Lord, please guide us accordingly. Now, dear Lord, kung mangayo dahil kami, kanimo og langit nung kalam, ikaw gidi ay buhatag diini. Na masakto ang mga desisyon sa among kinabuhi. Yes, dear Lord, we know nga diri sa kalibutan, nagandig mi mga kaluyahon kasipyatan, pero maging easier, Lord, kung nanadaan kami sa imong dalan o sa imong pulong. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ikaw din naghahatag sa kahayag sa among dalanon. And O Lord, help us to think on those things, what is pure, lovely, sa mga butang, Lord, nga makaayo sa among isig katao, na makapahimaya kanimo, para kanimo, Lord, not our own interests. Pero may maging greedy, O Lord. Among unaw-naon, unsa pud makaayo sa uban. And help us, O Lord, dear Father, nga among unaw-naon ibang tao nga better than us, nga i-esteem namo sila very highly. Salamat, Ginoo, sa imong mga pulong na maghatag yun ni og kalipay
ug kalinaw kanamo. Lord, thank you for your peace. Nga maski nag-inusara kami usahay, nag-uluna nini, nga di na mo usay, uban malitok ang mga pulong sa ubang tao. But you know all these things. Ug ama na mo pag-aampo, ikaw naghatag na mo kaalam on what to do. On what to do. And after, Lord, we have obeyed you. Nakita ang yun na mo na may ang resulta. That loving our enemies, Lord, makapakol di ay sa sitwasyon. Nga ang soft answer di ay turn it away wrath. Usahay, nagiging silent na lang mi, itugir na mo si mong tanan, and we will just forgive them. Like what Jesus had done on the cross. Father, forgive them, for they don't know what they are doing. Like Stephen, Lord, please receive my spirit. Ug ayaw ikaw kanila ang ilang ibuhat karon. Naa sa kalinaw, despite si Stephen, inabato, hangtod mamatay siya. Kung naa sa kalinaw, why? It's because you obeyed you. Naagi di ay kalinaw kung sundo na mo ang iyong mga pulong. Na may forgiving spirit, not a vengeful one. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Please remain standing for a short invitation for salvation. We can help pray with you. Ask God of forgiveness and lead you in prayer. Kung mag-ato tadi sa tubangan, signifying sa imong sincere o genuine pagsalig sa Ginoo. For baptism, if you want to follow the rule of baptism, our baptism schedule would be on the 25th and 26th dito sa Samal. You can come forward also. And for the transfer of membership, kung layo mo sa inyong home church. Oh, to Jesus I surrender all. To Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender all. I surrender. Lord, we surrender all to you. Ang among mga burdens, Ginoo. We surrender our lives to you. Everything, Lord, ikaw na bahala. All to Thee, my blessed Savior, I surrender all. Let's have a closing prayer, dear Lord. We come to you again. Lord, please guide us throughout the week. Tagay may kusog kaalam, Ginoo, nga mahinay-hinayan na mo ang mga quotas o sa pag-Ginoo, mga deadlines nga one day at a time ma-accomplish na mo ni by your strength. That like what Paul said, I can do all things through Christ who gives me strength. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.